Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Let us open our Bibles sa Habakkuk chapter 3. Habakkuk is called to be the minor prophet. So, hindi ibig sabihin na dahil minor siya, hindi na siya major. Amen? So, ibig sabihin ng pagiging minor prophet is one of the least of the prophet, not prominent, pero he is also significant. Hindi man siya madalas na nababanggit, hindi man ganoon kahaba yung detalye ng kanyang isinulat, it doesn't matter. He is also significant. Siya pa rin ay mahalaga. Kaya sa Habakkuk chapter 3, verse 2, isang talata lamang po ito. Ang sabi niya, I have heard all about you. Lord, I am filled with awe and by your amazing words. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by, and in your anger, remember mercy. Let us bow our heads and let us pray. Dear Heavenly Father, you are such a wonderful God. You are all-knowing, all-powerful, ever-living, ever-present God. Kaya Panginoon, samahan mo po mga kapatid sa kanilang pakikinig. Sa kanilang pakikinig, sila'y tumindig at tumayo sa iyong salita. In the times that we are shaken, we will not be shaken because our sure foundation is your word, the ever-living, ever-faithful word. Kaya Panginoon, samahan mo't kasiyan ng bawat isa. Sa lahat ng may pandinig, sila ay makapakinig at matuto. At sa kanilang pagkakatuto, sila ay magsagawa ng kanilang napakinggan upang sila ay maging epektibong gamit mo't manggagawa para sa iyong kaharian. Lord, let us be an advertiser. Lord, make us to be an ambassador representing the kingdom of heaven, that we are the salt and light of this nation. Teach us to be strong in every temptation. We will resist the devil and the devil shall flee from us. Panginoon, salamat po. It's not by our own strength. It's by your Spirit. Fill us with your Spirit. Holy Spirit, comfort us with your mighty presence. Remind us about what we have heard. Renew us. Refresh us. Revive us. And restore us. Every day, we will experience the joy of our salvation. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal ang aming samot dalangin sa matamis at mainam na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen! Hallelujah! So, ang mensahe po na aking pong ibabahagi sa inyo sa oras na ito ay pinamagatang, Lord, do it again. Panginoon, gawin mo itong muli. At naniniwala po ako, God is expandable. Ibig sabihin siya po ay napakalaki. He never expire. He is an infinite God. So ibig mong sabihin, wala pong restriction ng ating Panginoon. Hindi po siya nagiging senior citizen and then He expire. Ang Diyos po natin ay walang hanggan. Ang Diyos natin ay walang katulad at walang kapantay. At ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. At alam niya ang nilalaman ng ating puso. While you are here today, God sees your heart. God sees your motive. God sees your intention. Kaya kung naririto ka, hindi dahil sa pagpapala, naririto ka dahil sa Panginoon. God is so proud of you. And God is so grateful because you are learning, you are growing, and you are intensifying your faith in Him. Sapagkat ang paglapit sa Panginoon ay paniniwala sa mabuting balita na iyong napakinggan. Kaya nga ang sabi ni Propetang Habakkuk, I have heard all about you. I have heard all about you. Look at the word heard, narinig. So narinig na niya ng mahabang panahon kung sino ang Diyos na si Yahweh ng Israel. Alam niya ang capabilities and abilities ng Diyos ng Israel. Kaya nga sabi niya ganoon, ako ay namamangha.
I am amazed by your works. I am filled with awe. Pag sinabi pong filled with awe, galak na galak, inexplainable yung kanyang karanasan na nararanasan sa kagandahan na ginawa ng ating Panginoon. Pero sad to say, many have heard but never experienced signs, wonders, and miracles. Because they just overhear and they just not believe. Naririnig nila ang tinig at pangangaral at salita ng Diyos. But still, there are doubts in their lives. Mangyayari pa kaya ito sa amin? Magkakabati pa kaya ang aming mga magulang? Mabebenta pa kaya itong aming antigo ng bahay? May mag-i-sponsor kaya sa akin pag ako ay nag-abroad? Meron kayang sasagot ng aking scholarship? Say it to Joseph, he has a dream. But on the right time, the evil that was meant, God turned it for good. Tingnan po natin ang lalaking ang pangalan ay si Naaman o si Naaman sa 2 Kings chapter 5. Si Naaman ay isang captain o commander ng army of Syria. At siya po ay merong sakit na ketong. At ang sakit na ito nung unang panahon is an incurable disease. Walang lunas at ito ay nakakahiya at nakamamatay. Although he was a great warrior and a great commander, but still he is embedded with sickness and disease. At nakakatuwa, God will always assign a person to tell you the good news. Laging mag-a-assign ng Diyos ng isang tao para paalalahanan ka na mayroong Diyos doon sa biyaya ng Diyos na nagpapagaling at nagpapakita ng mga himala at mga kamangha-mangha. There will always be somebody, it might be your maid, katulong, kumpare, kamag-anak, na magsasabi, I have heard the good news. And the good news is, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Lilimutin niya lahat ng iyong kasalanan. And you will be a brand new person because you are washed and cleansed by the blood of Jesus Christ. God doesn't keep records of wrongs. Hindi po niya inaalala ang iyong mga kamalian pag ikaw ay nagkumpisal. Pero pag hindi ka nagkukumpisal, nandoon ang sumpa, nandoon ang parusa, nandoon ang kakilakilabot na kamalasan. Pero pag ikaw ay nagsisi, you have a new slate of record, cleansed and washed by the blood of Jesus Christ. Kaya you are not to be cursed, you are in the blessing realm. Kaya kapag ka naunawaan mo, hindi ka pwedeng sumpain at hindi ka pwedeng manatili sa iyong kaababang kalalagyan sapagkat binili ka, tinubos ng ating Panginoon. Ang mga pinalaya ng Diyos noon, nagpapalaya pa rin ng ating Panginoon. Yung mga pinagaling niya ng mga imposibleng sakit at karamdaman, nagpapagaling pa rin ng ating Panginoon. Maybe you have insomnia, diabetes, high blood, o cancer, anumang mga imposibleng bagay, hindi ka makapasok sa mga magagandang kumpanya. You will be the exceptional when you believe ikaw yung merong mahalalang sakit, pero ikaw yung makakaranas ng kabutihan at himala ng ating Panginoon. Yung imposible, ikaw ang makakaranas noon. Hallelujah! Well, Pastor, 100,000 ang utang ko, pero it's possible for me to pay for it. But you will be the statistic na hindi ka makakabayad, pero ikaw ay makakabayad sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung ang Diyos ay naglagay ng isang kusing at isang barya sa bibig ng isda, hanggang sa ating panahon, ikaw ay makakaranas ng kakaibang pagpapala. Minsan kausap ko ang isang kapatid, nagpatotoo siya. Sabi niya gano'n, Pastor, napakabuti ng Diyos. Totoo po yan, mabuti talaga ang Diyos. Naniniwala po ba kayong mabuti ang Diyos? At ang sabi niya gano'n, Pastor, nagkaloob ako ng 50 pesos. Pamasahe ko na lang yon and I have decided na maglakad na lang pauwi. What a great faith. At sabi niya gano'n, bago ako umuwi, gusto ko munang mamasyal sa mall. At sabi niya ganoon, nung namamasyal siya, siya'y nagutom. At pumasok siya sa isang restaurant at nagpalamig at inamoy yung mga nilulutong pagkain. At ang sabi niya, I have given to the ministry 50 pesos. Hindi po 50,000 50 pesos. Yun yung kanyang yaman dahil siya po'y namamasukan lang. At pumunta po siya sa Pavilion Mall sa Binyan, Laguna. She is our church member. At nandun siya sa Chowking. At siya ay
Nandun lang, inaamoy niya yung pagkain na niluluto doon para baga PG, malipasan ng gutom. At habang siya'y naglalakad, nandun lang siya, uminom siya ng tubig, nagulat siya. Dahil doon sa ilalim nung mesa na kanyang nilalakaran, wala namang tao. Nakita niya, merong 500 piso. At ang sabi niya ganoon, Diyos ko, sa akin ba ito? O baka merong may-ari nito? Nagtingin-tingin muna siya. Baka nga merong maghanap. Umupo muna siya. Baka merong bumalik. So naghintay siya for a couple of hours. Nandun siya. Nakaupo lang. Imaginein po ninyo. And she is waiting if somebody will claim that 500 pesos. Pero sabi niya, Pastor, may bumubulong sa akin. Damputin ko daw to. Ito na yung pagpapala ko. At lumipas ang ilang oras, dinamput niya ito. At ipinagpasalamat. At ang sabi niya ganun, Panginoon, ang nagbigay po nito ay isang anghel, kaya tatanggapin ko po ito, kaya ako ngayon ay makakapag-konji dahil inuna kong magbigay sa iyong gawain. God can do it again. Out of the impossible, He made all things possible. He turned water into wine. He opened the eyes of the blind and healed the deaf, and the deaf will shout and rejoice for the Lord. Yung mga may kapansanan, may mga polio, mga imbalido, 38 years, Jesus healed them. Sa Matthew chapter 14, verse 14, lahat ng may sakit, lahat ng lumapit sa Kanya ay pinagaling ng ating Panginoon. Maybe you are in the serious issues of health. Ito nga po ang lagi kong sinasabi sa mga kapatid na nandoon at dumaranas sa matinding sakit at karamdaman. Take hold of this. You are the one who will be exceptional, exempted ka sa lahat ng mamamatay sa sakit na yan. At ikaw ang magpapatotoo na ang Diyos ay dakilang manggagamot, that this sickness is not unto death. This sickness is to show the glory of our Lord Jesus Christ. I will live and not die, and I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Makikita mo. Kaya nga sabi ko sa isang kapatid na kinakounsel ko, ano po bang gusto nyo mangyari sa buhay ninyo? Gusto ko pong gumaling. Anong gusto mong makita sa buhay mo? Hindi ko nga po alam, Pastor, basta gusto ko lang gumaling. Sabi ko, mali. Have a vision na makikita mo ang anak mo na makakapag-asawa. Makikita mo ang anak mo na makakapagtapos ng college degree. Makita mo ang iyong anak mo na magkakaroon ng anak at magiging apo mo. Makita mo na ang ating mga proyekto sa simbahan ay unti-unting natutupad. Have a cause to fight for. Have a cause to live for. That God can do it again. Sapagkat ang sabi ni Haring David, pag ako ay nakalibing na, hindi kita mapupuri. Pag ako ay nakalibing na, magiging limitado at mababawasan ang sasamba sa iyo. Kaya sabihin mo sa Panginoon, Diyos, mawawalan ka ng isang tagapagsamba. Mawawalan ka ng isang tagabukas ng pinto. Mawawala ka ng isang poging manggagawa. Mawawalan ka ng isang mga awit na masigla. And if that would be, God will be gracious to you. It's always the graciousness hand of God that can move our lives from down under to going over. Ang biyaya at awat habag ng Panginoon ang magpapakita sa atin ng kanyang kamanghamanghang pagkilos, that in the miry clay, He will pick you up. In your desperate time, He will inspire you. Pwede pong malungkot. Hindi po bawal umiyak. Pero tandaan po natin, ang kalungkutan hindi panghabang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kalungkutan hindi panghabang buhay. You might be in mourning, but it's not to be a lifetime of mourning. It's only for a season. Nabalo ka, nalugi ka, naloko ka, iniwan ka ng iyong asawa, pinagtaksilan ka ng iyong business partner. Yes, it's all right to be in your saddest moment of your life. But it will not restrict you in believing for the new dawn of blessing. It will not hinder you to see the beauty and majestic ways of God in how He can fulfill our dreams. Job is not our source. God is our source. Sabi ng asawa ko, alam mo Kenneth, I'm so blessed. Sa dami-dami ng lalaking pwede kong makilala, mayayaman,
mga iba't ibang lahi, pero ikaw ang aking nakilala. Nung ako'y nagtatrabaho bilang flight attendant, ang dami kong pera, pero laging ubos. Pero nung ako'y naging housewife, lagi kang may uwing love gift. Sabi kong ganyan kabuti ang Panginoon. Dito kami binuhay ng Diyos at dito rin tayo bubuhayin ng ating Panginoon. If you are anointed, the blessing will follow your pocket. Amen? Alam niyo po, I was so amazed. Right this very morning, I was praying, Lord, give me blessing for the procedures that my wife will about to go. Sabi kong ganyan, kulang pa yung aking kailangang pera. Pero all of a sudden, pagbaba ko kanina sa church, our group of elders approached me, sabi niya gano'n, Pastor, wag muna kayo uuwi. Sabi ko, sige. Sabi ko, bibigyan siguro ako dito 1.5. Sabi ko, mag-special offering sila. 2.5, okay. Sabi ko, pandagdag dito sa isang araw na kwarto. But it goes a different way. Because God's way is always perfect. If my dad experiencing more blessing, I will experience more blessing also. Amen? Because our God is a just God. Ang tagal, sabi ko, more than 5 minutes na, gutom na ako, gusto ko nang kumain. Hintay lang ako. Sabi, Pastor, wait lang kayo dyan, wait lang. Mayroon lang kang pinag-usapan dito. Sabi ko, baka 2.5 lang to eh. Pero praise the Lord na rin, in everything give thanks. At ako'y naghihintay, pawis ako doon sa labas. Walang aircon doon sa labas ng building. Lumapit sa akin ng mga group of workers and elders. Sabi niya, Pastor, ito po ang aming munting offering sa inyo. Sabi ko, sige, salamat. Lagi ko na kagad sa bulsa. Sabi ko, masilip kaya, pagsakay ko sa kotse. Pagtingin ko po, mga kapatid, nagulat ako. It's above and beyond. God is able to do exceedingly abundantly above what we expect. Sabi ko, hindi kumakalansing, hindi bariya. Mukhang 1,000 buo. Pagpinta ko, mga kapatid, cheque. Alam niyo po, ngayong araw pa lamang to, I receive a 20,000 check. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. And another thing, I was praying for a car. Sabi ko, Lord, ako na lang ang walang kotse sa pamilya namin. Minsan, nanghihiram ako ng sakyan sa kapatid ko. Pag nandito yung FB, yun ang service ko. Eh ngayon, gamit na lagi yung FB papuntang Prayer Mountain. At ang sabi ko, Lord, please, bigyan mo naman ako ng sasakyan. 2 taon na ako walang sasakyan. Please, Lord, make a way. 2 taon na nakalipas, wala pa rin make a way. If you have a dream, keep on believing. Even if it dies, still believe on that dream. Kumuha ko ng mga brochure, sabi ni Pastor Greg, ilagay mo daw sa kwarto mo. Bigay ka ng Gideon 300. Eh, yung Gideon 300, no, 1 taon pa eh. O ito, anointing for prosperity, bigay din ako. Wala naman. So, nandoon ang mga picture, nandoon ang mga sasakyan. Pray. Wala, saan ko kaya ito kukunin? Hindi ko lang pwedeng pansulisit yung personal kong gamit. Ano po, mga kapatid? Pray ako ng pray. Pero when the right time comes, God will always open a door. Lord, I needed 200,000 pesos para makabili ng bagong sasakyan. Pray ako ng pray. At yun pala, meron pala kaming isang kamag-anak na nangako na magbibigay ng wedding gift. Purihin ng Diyos, wedding gift. 2 years na nakakalipas, 2 na nga anak ko, wedding gift pa. Wedding gift pa rin. Eh, baptismal gift na kako. And then, alam niyo po, God is true to His promises. Last Monday, we received a phone call. Sabi niya ganon, Kenneth, you will be surprised about this gift. I hope it will help you. I hope it will help you daw. Sabi ko, it will surely help us. At ang sabi niya ganon, tomorrow, check your bank. I will transfer a 200,000 pesos para mabili mo yung sasakyan mo. Is it God amazing? Is it God amazing? Hallelujah! Sharabababahande. Amazing. Kaya nga mga kapatid, I'm blessed because God is good. We do not trust in man, we trust in God. Ang mga pinapalamo namin sa pamilya, bunga ng himala. Kaya nga mga kapatid,
we are taking to the next level because God's hand is a gracious God. Kaya nga, you have heard the report. Somebody has blessed. Somebody has received their new house. Say to yourself, I am next. I am next in line, and it's getting closer than I believe. This year is the year of fulfillment. I will receive favor, 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 favor from the Lord. Hallelujah. At ito pang masaya. Sabi niya ganon, basta kapag may pagpapala pa tayo, dadagdagan ko pa yan. Napakabuti po ng Panginoon. If you will only look on the past failures, if you will only look on the bad report, manghihina ka, mananawa ka eh. Parang kailan ba talaga yung breakthrough? Pero pag nakasakay ka na pala doon sa pagpapala mo, dati nakasakay ako sa sasakyan, astang akin yung kotse, pero hindi naman pala. Pastor, kotse mo ba yan? Hindi, sa tatay ko. Pastor, kotse mo ba yan? Kay Pastor Dexter. Pastor, kotse mo ba yan? Kay Brother Jonathan. Pastor, sasakyan mo ba yan? Hindi, service to ng church, FB. Pero now, I'm riding my new car. Automatic, top of the line. Hindi pa natatapos ang 2012, 2013 na yung model ng kotse ko dahil biyaya ito ng ating Panginoon. Hallelujah! He turned water into wine. And even the sun stood still when Joshua commanded it. Tumigil ang araw nung kinuman ni Joshua. Sinaaman may ketong. Ang sabi ng babae, meron akong kakilala. Ang pangalan niya si Elisha, sabi sa 2 Kings chapter 5. At si Elisha, at saka si Naaman ay desperate na. Let me know that prophet. I will write a letter to the king of Israel so that you can bring me that man who can cure me. Gumawa si Naaman ng letter sa king of Israel. At ang sabi ng king of Israel, you don't need to do this. Go direct to the prophet, to the man of God, because I am not the one who will permit or who will cancel your permission. Hindi ako mag-a-approve at hindi ako magbibigay sa iyo ng passes. Pumunta ka na sa kanya sapagkat siya'y lingkod ng Diyos. Imagine po niyo yung connection, yung kanyang katulong na babae. Ang nagsabi, meron nagpapagaling doon. At dahil doon sa connection, natanggap ni Elisha ang sulat. At ang sabi ni Elisha, go to the river and soak yourself 7 times. At nung tinignan ni Naaman yung ilog, mabaho, madumi. Pero when you are in desperate time, you will have to have desperate faith. When there is impossibility, you need to have a dare to believe, because only the violent shall take it by force. Only the courageous will bring down the stronghold, and only the one who believes the stronghold will be broken. So ano ginawa ni Naaman? I need healing. Because this young lady had a report na nagpapagaling ang Diyos ng Israel. One report can change your entire life. Do not be envy for the blessing of other people. Huwag kang maiinggit. Huwag kang malulungkot kung ikaw ay nahuhulihan na sa mga magkakapatid. Because the Bible is true. Those who are last will be first. Ang nauuna ay mahuhuli. At ang nahuhuli ay mauuna. Titira ka sa bahay na hindi ikaw ang nagtayo. Ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Ikaw ay papaibulog, hindi ka na magiging pailalim. At sa iyo lalayas ang 7 demonyo. At ang 2 ay makakapagpalayas ng 100 sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga mga kapatid, keep on pushing forward. When you are in a deep stress, or in distress, or in deep need, call upon the name of the Lord. He knows your name, because your name was inscribed in the palm of His hands. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa kamay ng ating Panginoon. Alam niya kung saan ka nakatira, and even the numbers of your hairs, alam ng ating Panginoon. At alam din niya kung para sa ganong lugar ka mananahan.
Because God designed you so that you will be the recipient of His blessing. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Marami po kasi tayong sinusubukan. Marami tayong mga baka sakali. Pero kung marunong ka mag-intay, 40 years, 30 years, 25 years, kung alam mo na yung iyong iniintay ay walang magiging kapantay na pagpapala na iyong mararanasan, mabuti nang mag-intay. Abraham waited for 25 years. But he was remembered for the rest of the story. Si Abraham naghintay pero inaalala siya lagi ng lahat ng henerasyon. Sapagkat yung pagkilos ng Diyos, He will not just contain you. He wants you to explode with the blessing. Hindi ka lamang niya pagpapalain ng 30 piso. Hindi ka lamang niya pagpapalain ng sasakyan. Kailangan pag pinagpala ka, may panggasolina ka. Pag pinagpala ka, may panggarahe ka. Pag may pinagpala ka, kailangan may pantolgate ka. Kailangan lahat ng sustainment ng lahat ng ito. Pero kung naniniwala ka, He delights in the prosperity of His servant. Nalulugod ang Diyos sa pagpapala ng mga matuwid. As long as you are enjoyed by God, hanggat nawiwili sa iyong Panginoon, mai-experience mo beyond measures. Yung magtrabaho ka ng 1 oras plus overtime pa, hindi matutumbasan ang kayang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya kapag ka ang tindahan mo sarado ng linggo, magugulat ka, Lunes pa lang, hindi ka ma-heart attack. Hindi ka mai-stress sapagkat Lunes pa lang, sarado pa yung tindahan mo. Marami nang umu-order ng leche plan, marami nang umu-order ng tubig, marami nang umu-order ng kakanin, marami nang umu-order ng plato, marami nang umu-order ng mga sapatos sapagkat inuna mo ang Panginoon at laging magdaragdag ang ating Panginoon. Hallelujah! We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what you did in their days, in days long ago. Narinig ng aming mga tainga, O Panginoon, ang mga sinabi sa amin ng aming mga magulang at mga ninuno, kung ano ang ginawa mo nung nakaraan. Ang bahay na ito ay biyaya ng Diyos. Ang bahay na ito ay tinustusan ng Panginoon. Ang lahat ng nakikita mo ay dulot ng ating Panginoon. Kaya nga po sa Israel, meron po silang memorial stones in memory how they passed the Jordan River.
At si Moses merong laging dalang tungkod. Sapagkat doon, isinusulat niya yung mga leon na kanilang kinasagupa, yung mga hari na kanilang tinalo, nakasulat lahat doon sa kanyang tungkod. It's a reminder, Lord, you have spared us. Lord, you have blessed us. Lord, you have protected us. Lord, you are always with us. And we know you will never forsake us. Kaya nga, when you read the Bible, when you dedicate and have a devotion in the Word of God, it will always read you. When this Word is inscribed in your heart, when the Lord sees you, He will read His promises. Pag ang Biblia binabasa mo, binubulay mo, dinidili, at pinag-uukulan ng panahon, when God is in the throne, look upon you, makikita niya, ang Philippians 4:19, nakatatak sa iyong puso. Anong sabi doon? Makikita ang Philippians 4:13, nandoon ang buong Psalms 23, nandoon ang Deuteronomy chapter 28, ang Psalms 91, ang 1 John chapter 4 verse 4, nandoon lahat ng talata, nakatatak sa iyong puso. Kaya kapag dumating ang kalamidad, you are prepared to overcome every trials. Ang bagyo'y darating. But there is always a sunshine after the storm. The Bible says, the Lord knows how to rescue the godly. Alam daw po ng Panginoon kung paano iligtas ang mga makadiyos. Are you godly? Are you holy? O huli? Matigas yung bigkas eh. Huli. Last seat. Hallelujah. Late. Huli lagi. Ganun ba may gawain pala sa church? Oo, isang linggo pa. You need to be holy, for He is holy. Oo, mabuti ang Diyos. But He's requiring us to obey His commandments. Si Jesus po'y naparito so that we will be able to have an access to the fullness of the blessing. Si Kristo'y naparito so that you can enter into His gates with thanksgiving. So that you can come boldly to the throne of grace. Kaya walang Kristiyanong mahirap. Walang Kristiyanong mamamatay ng maaga kaysa sa panahong itinakda sa kanya. Kung pinaniniwalaan niyang si Moses ay nabuhay ng 120 taon. Sa aming mga kabataan, lagi ko naririnig, ayaw kong tumanda ng ganoon. Mahirap. 60 years old, maayos na. Watch your words because they become the fruit of what you desire. Kaya kailangan mo, in my old days, sabi po ng statistic, sabi po ng siyensya, pag ikaw daw po'y nag-edad ng 30 anyos, the whole system of your body starts to decline. Kung dati, malakas ang pandinig mo, pag 31 ka na, nababawasan ng 10%. Yung talas ng memorya mo, nababawasan ng 2%. Yung lakas mong magbuhat, kung noong una nakakabuhat ka ng 3 kabang bigas, ngayon ay 2.5 na lang. Yun po ang sabi ng statistics. Pero ang sabi ng aking prescription mula sa Biblia, I have the strength and I have the power as like of a lion. For the righteous is as bold as a lion. Hallelujah! Ang sabi nila, pag tumanda ka, marami kang katatakutan. Pero isa lamang po dapat nating katakutan, si Yahweh na ating pastol, hindi kanya pababayaan. So, as we go on, so you heard the report, you heard the news. Kaya ang ginawa ni Naaman, nandun yung doubts, pero kailangan niyang gumaling. Lumublob siya ng 7 ulit. At nung 7 ulit, nagulat siya, ang kanyang balat ay sumariwa na kutis ng isang sanggol. Ikaw ba may mga skin allergies? O may anik-anik? O kung ano-anong mga kung anong mga skin diseases? Parang medyo may mga kung ano-anong kati-kati. Ano po? Well, it's time to believe. Sapagkat walang pwedeng manampalataya sa inyo, kundi ikaw. Nakakatawa, maraming mga Kristiyano, lahat ng prayer line, tinawagan na. Lahat ng napapanood nilang religious program, tinawagan na. Hanggang ngayon, hindi pa rin magaling. Sapagkat hindi nila nauunawaan
when you call upon the name of the Lord, He will answer and you will not be put into shame. Kaya tawag na sa linya ng ating Panginoon. When you call, He will answer. If you seek Him, you will find Him. And if you find Him, you will love Him. Hallelujah. Pag hinahanap mo ang Diyos at natagpuan mo siya, iibigin mo ang iyong natagpuan. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, when I found the one I love. Kaya nung natagpuan ako ni Cathy, ako na ata ang pinakamagandang lalaking nakita niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya siguro ako pinaglilihan niya. Totoo naman ho, di ba? Naniniwala ho kayo. Agree ho kayo. Ako ngayon ang preacher ngayon eh. Kaya nga mga kapatid, we are, saan na tayo? Okay, so Psalm chapter 71 verse 20. Though you have made me, Psalm chapter 71 verse 20, though you have made me see troubles, many and bitter, bagamat ako'y hinayaan mong makakita ng maraming pagsubok, hindi lamang sinabing kakaunti, many. Sabihin nga natin sabay-sabay, many prices. Maraming gantimpala sa maraming pagsubok. The Bible says, many are the affliction of the righteous, but the Lord will deliver them all. So, ibig sabihin, gaano man karami ang iyong bayaran, gaano man karami ang iyong mga insecurity simula pagkabata, God will turn out a brand new report. God will turn it around and you will see that you are victorious. You are blessed and highly favored in the Lord. Kaya kung paniniwalaan mo, out of being unwanted, you will be wanted. Hallelujah. Out of being patronized, you will be patronized. Out of being with no value, you will have a value because you are God's most precious child. It's the valuable speck, mga kapatid. So we need to understand, you need to walk on your waters. Number one, walk on your waters. Ba't kailangan lumakad sa tubig? Sapagkat ito'y imposible. Nung nakita ni Pedro si Jesus palapit sa kanila, napagkamalang pang multo, mga kapatid. Pero as Jesus drew closer, sabi ni Pedro, si Jesus pala to. Pwede ba akong sumunod sa iyo, Panginoon? Sabi ni Jesus, okay, come on. At nung nandoon na po si Pedro, he started to feel the strong winds. At natakot po siya. So when you walk on your waters, kailangan nakatingin ka lamang sa Panginoon. Huwag mong pakikiramdaman ang hangin. Huwag mong pakikiramdaman ang kadiliman ng paligid. Face your fears. Deal with your insecurities. Remove your doubts. Have no worries. Do not be anxious about what will happen tomorrow. When you step on the water, be sure the Lord will do it again. Pag lumakad ka sa tubig, Jesus will be your lifeboat. He will be your lifesaver. He will be your knight in shining armor. Kaya pag pumasok ka sa mga imposibleng bagay, hindi ka pahihiyain ng ating Panginoon. Pati mga bangko, makita ka pa lang, tuwan-tuwa na sila sa iyo. Alam niyo po, nararanasan ko extraordinary preferential treatment. Dati pag sinabi mong pastor ka sa mga bangko, di ka entertainin. Pero pag nalaman nilang, pastor ako ng biyaya ng Diyos, pagtingin nila sa account, okay na. Paunahin na yan dito, entertainin yan. Sapagkat iba ang Panginoon ng mga mananampalataya. Amen. Sila pa ang magbibigay sa iyo ng mga freebies. O ito, ganyan-ganyan. Sir, kailangan niyo ba ng ganito, ganyan? In 2 days time, ilalabas na po namin yung unit ninyo. Alam niyo po, 2 araw lang, nalabas na kagad yung unit. Sabi ni Sister Sally, yung boss nila, hindi mailabas-labas yung unit. Pero ang anak ng Diyos, yung imposible, gagawin ng Diyos na madali. Yung gusto mo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kahit mahirap, magiging madali. Sapagkat lahat ay papaboran at gagawin para sa iyo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ito ang ilang mga katanungan. What if I never make it? What if I be the underdog? Maaari, hindi ko may pagpatuloy ang takbuhing ito. Hindi ko matapos ang laban ng ito. Paano kaya kung walang maniwala sa aking pinaniniwalaan? Sinong makikinig sa aking mga panalangin? Doubt your doubts.
and focus unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Run your own race. In the end, He will count your efforts with success. Kaya pag ikaw ay nagpapatuloy sa kabanalan at sa pagiging mapagpasalamat, nakikita ka pa lang ng mga tao, kahit malungkot ka in the inside, ang aura mo pa rin ay kumikinang at bumubukang liwayway. Sapagkat ang spirito mo ang laging magre-rejuvenate ng tunay na kaligayahan sa iyong buhay. We're not superheroes. Minsan nalulungkot din kami. Minsan umiiyak. Minsan ay napapagod. Pero when we get back on the report, we have heard the report. The joy of the Lord is my strength. A merry heart doeth good like a medicine. And the joy will always give us a brand new hope. Though mourning will only last for a night, the joy will always come in the morning. Ang paghapis daw po, mararanasan natin ng buong magdamag. Pero makalipas ang magdamag, umagang kay ganda naman ang ating mararanasan. Kaya ngayon pong buwan na ito, it's about to end. Pastor, wala pa rin ako sa blessing line eh. You will be next. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo na ang kasunod, kapatid. Oo. Hindi to daydreaming. It is believing on the dream that God has given for us. At paniwalaan mo ito. Nangyayari na po, mga kapatid. At kung nangyayari ito sa amin, mangyayari din ito sa iyo. Hallelujah! Mangyayari din ito sa iyo. Mangyayari din ito sa iyo. Hallelujah! You were made for more. And do not be afraid to move. Nilikha ka ng Diyos para sa mararami pang pagpapala. God is a God of more than enough. When you see a stairway or a staircase, ang hagdan, ang kailangan mo lang ay humakbang ng isang baitang. At pag nakahakbang ka na, tuloy-tuloy na ang pag-akyat. Kaya nga mga kapatid, do not be afraid. Do not hold back. Cast your cares. There are more reserved for you. Sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18, ang sabi po dito, even though the fig trees have no blossom, ito na po yung concluding part ni Habakkuk. Sabi niya gano'n, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. Underlinean po niyo yan. Ngunit magpupuri pa rin ako sa Panginoon. I will be joyful in the God of my salvation. Kahit wala man akong maging ani, kahit maging tuyo pa man ang aking lupain, at walang ubas, at nalalanta ang mga ito, at wala akong nakikitang mabuting kaganapan, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Because when you praise God, God will raise you up, and then the blessing will come down. Dito po sa lupa, we have all the negative forces. Kaya kapag nilift up mo ang iyong pagpupuri, the negative energy will raise up to heaven, which has the positive energy. So when negative and positive combines, it produces power. At batay rin po sa pag-aaral, kapag ang init dito sa lupa ay umakyat through water vapor, magpo-form ito ng ulap na may dalang ulan. At pag napuno na ng init yung ulap na umakyat doon sa kanyang lugar, babagsak na ang ulan. Kaya sa inyong pagpupuri, mararanasan ninyo yung sakit ninyo sa tagiliran. Magugulat ang doktor. Sinong nagpagaling sa iyo? Well, my doctor is Jesus Christ. Sinong nag-pay off ng iyong sasakyan? It's my God who supply all my needs. Sino ang bumili ng bahay mo? Ang Diyos, sapagkat siya'y mabuting Diyos. Sinong nagtayo ng gusali mo? Ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuting Diyos. Sinong nagbigay ng asawa sa iyo? Ang Diyos, siya'y mabuting Diyos. Kaya ngayon kami ay 35 years wedding anniversary na yun, still counting, sapagkat ang pinagsama ng Diyos, walang pwedeng makapaghiwalay. Kaya sa mga mag-asawa, enjoy the wife of your youth, because God hate divorce,
And God will always curse those who are in adulterous life. Kaya, remain intact because you are preparing this generation to be catapult para ihagis sa mas malaking destinasyon. Kaya pagka mga temptation, madali pong magkasala. Napakadali. Highway, expressway, skyway ang papuntang impyerno. Pero katulad ni Daniel at ng 3 mga kabataan, they never compromise. Itinapon sa apoy, itinapon sa mababangis na leon, hindi sila na dahil nagpatuloy silang magtiwala sa Panginoon. Kaya sa aking pagtatapos, I will close with this verse sa Job chapter 42 verse 5. Sa closing verse ng Job, sabi ni Job, narinig nga kita noon, Panginoon. Pinaniniwalaan pa nga kita. And remember, Job was a righteous man. Proud sa kanya ang Diyos. Pero yung pala, hindi pa pala ganap at buo ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Kaya ang sabi niya dito, I had only heard about you. Sa Job chapter 42 verse 5. I had only heard about you. But now, I have seen you with my own eyes. Maraming nakakarinig sa Diyos, pero hindi nila nararanasan ng Diyos. And I believe, by the graciousness and by His mercy, hindi nyo lamang basta maririnig ang Panginoon pag uwi ninyo. Makikita nyo siya na siya ang inyong gabay at patnubay. Hindi lamang saklay at alalay, siya ang inyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So let us bow our heads and let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, Lord, what we are crying out, Lord, revive our church. Renew our strength. Refresh us. Reveal yourself to us, Lord God. Let this be the generation that will shake this nation, Panginoon. Though we are few in numbers, we know that we will be great because we are serving a great and mighty God. Kaya Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo kaming kinakasihan, patuloy mo kaming sinasamahan, at naniniwala po kami, ang pinakamainam na panahon, this is our now season. This is the season that we are about to harvest the things that are dedicated for us. Kaya Panginoon, ang lahat ng mga dawagan, ang lahat ng mga umaagaw ng aming pagpapala, alam po namin na ito iyong sinasaway na, alam po namin na ito ay iyong pinapatigil na, at alam namin na ito ay dadaloy patungo sa aming mga buhay, at mararanasan namin ang wagas na pag-ibig at biyaya mo sa aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang maluwalhati sa lahat na magaganap sa aming buhay, sapagkat ang lahat ng aming matatanggap ay laging may kapahintulutan buhat sa iyo. Salamat po. We are now believing for the wonderful report that we will be the head and not the tail. We will have long life. We will be blessed. We will be the righteousness of God in Christ Jesus. We will overtake what we belong to us. We will overtake what we deserve, sapagkat ito ang iyong pangako. Hindi mo kami pagkukulangin. Siksik, liglig at umaapaw ang dadaloy na biyaya sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At bago po matapos ang programang ito para po sa atin pong mga nanonood sa telebisyon, tayo po ay mananalangin at nais po naming ipaabot sa inyo, hindi relihiyon ang kaligtasan, hindi po relihiyon ang kasagutan. Ang kaligtasan po ay nasa ating Panginoong Yesus. Kaya kung ikaw ay naantig ang damdamin at ikaw ay nandoon sa pagkakataon na magulong iyong buhay, ito ang panahon para papasukin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kaya halika na kapatid, halika na, oo, ikaw ang aking kinakausap. At sa oras na ito, galak na galak ang Panginoon sapagkat ikaw ang nawawalang pilak na matagal na niyang hinahanap. So sa iyong pagsunod, mapapabilang ka sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kayo pong kongregasyon, pray and intercede. Milyon-milyon ang nanonood sa atin po ngayong oras na ito. As you close your eyes, oh, ikaw na babae at lalaki, ikaw na bakla at tomboy, mahal ka ng Panginoon. Ikaw na adik, mahal ka ng Panginoon. Ikaw na hiwalay sa asawa, mahal ka ng Panginoon. At sa oras na ito,
Ipikit mo ang iyong mga mata at sundan ang panalangin ito. Isigaw mo ng malakas, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At simula sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat at ikaw ay sumunod sa panalangin ito. Welcome to the family of God. Maghanap ka ng simbahan na malapit sa inyong lugar at kung malapit ka sa Green Hills area, kami galak na makasama ka namin sa darating na linggo. It's always a great day to live. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.